Sa umagang iyon, ang makitid na kalye sa gilid ng Quiapo ay nag-uumapaw sa ingay at gulo ng isang umuusbong na palengke. Ang sigawan ng mga tindero na nag-aalok ng kanilang paninda, ang takbuhan ng mga bata, at ang amoy ng piniritong isaw na humahalo sa alikabok ng kalsadang kadarang diligin ng tubig. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang babaeng nasa mga 20 taong gulang ang nagtutulak ng isang lumang kariton na puno ng mga sako ng plastik at mga basyong bote. Kupas ang kanyang damit, ang mukha niya ay gusgusin dahil sa pinaghalong pawis at dumi, at ang buhok niya ay basta na lang itinali. Kilala siya ng mga tao bilang si Maria, ang batang mangangalakal na madalas makita sa paligid ng palengke. Kaunti lang ang nakakaalam sa kanya. Laging dumarating si Maria bago pa sumikat ang araw at umaalis kapag palubog na ito. Bihira siyang magsalita, laging nakayuko at nagtatrabaho. Ngunit sa likod ng kanyang simpleng anyo, mayroong kakaiba sa paraan ng kanyang pagmamasid sa mga tao, sa kanyang tiyak na mga hakbang, at sa talas ng kanyang mga mata kapag may nakikita siyang kahina-hinala. Sa araw na iyon, may kaunting tensyon sa hangin ng palengke. Ilang tindera ang nagbubulungan tungkol sa 2 pulis patrolya na madalas dumating, hindi para magbigay ng seguridad, kundi para mangotong sa mga maliliit na nagtitinda. Kahapon, si Mang Uding, kinotongan ng 500 dahil lang daw nakaharang sa daan yung pwesto niya, bulong ng isang nagtitinda ng gulay. Kapiraso lang namang trapal yun, dagdag ng isa pa. Narinig ni Maria ang lahat ng iyon nang walang imik. Patuloy niyang pinaghihiwalay ang mga basurang plastik sa gilid ng bangketa, ngunit sa loob niya, may kung anong nagsisimulang kumulo. Itinala na niya sa kanyang isipan ang mga mukha ng 2 pulis na iyon, sina Staff Sergeant Acosta at Corporal De Leon, na kilala na sa paligid dahil sa kanilang aroganting pag-ugali. Pagsapit ng tanghali, dumating na naman ang 2 pulis. Ang kanilang motorsiklo ng serbisyo ay huminto mismo sa gitna ng daanan ng palengke. Pinatunog ang sirena na para bang may malaking operasyon silang isinasagawa. Agad na tumahimik ang mga tao. Ang ilan ay nagkunwaring abala, ang iba naman ay umiwas. "Hoy, yang pwesto mo nakaharang sa daan," sigaw ni Staff Sergeant Acosta sa isang nagtitinda ng prutas. "Pasensya na po, sir." "Saglit lang po, aayusin ko na," sagot ng tindera. "Mag-ingat ka. Yan din ang sinabi mo kahapon. O, kung gusto mong maging ligtas, alam mo na ang gagawin mo," sabi ni Acosta habang tinatapik-tapik ang kanyang bulsa, isang malinaw na senyas. Ang tindera, na may mukhang puno ng pagsuko, ay nag-abot ng ilang pirasong pera. Si De Leon, ang kasama ni Acosta, ay tumawa lang ng mahina habang nililibot ang tingin. "Ganyan talaga, tol. Kung ayaw mong maabala, magbayad ka na lang," sabi niya habang nakatingin sa direksyon ni Maria, na namumulot ng bote hindi kalayuan sa kanila. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang iglap. Ngumisi si De Leon. "Uy, eto si mga ngalakal. Baka naman illegal din yung binibenta mo, ha? Yang kariton mo mukhang basura na nakatambak," sabi niya sabay sipa sa gulong ng kariton ni Maria. Nanatiling tahimik si Maria, pinipigilan ang sarili. "Paumanhin po, sir. Kumukuha lang po ako ng mga basyong bote," mahina niyang sabi. "Kumukuha? Pampublikong lugar to. Nakakaabala ka sa daan. Kung gusto mong maging ligtas, magbigay ka na lang ng pera para sa seguridad," sabat ni Acosta na may tonong mapanghamak. Ilang tao ang nagsimulang manood, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Alam nilang ang paglaban sa mga pulis na tulad ni Acosta ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Ngunit ang araw na iyon ay hindi naging tulad ng dati. Matagal silang tinitigan ni Maria. Hindi siya nagpakita ng galit, ngunit sa kanyang mga mata ay may malamig na tensyon. "Wala po akong pera, sir. Pero kung guguluhin niyo ulit ako, re-report ko kayo," mariin niyang sabi. Biglang tumahimik ang paligid. Humalakhak si De Leon ng may pang-iinsulto. "I report? Kanino? Sino ka ba sa tingin mo? Ha? Mangangalakal ka lang, ang tapang mo." Tinapik ni Acosta ang balikat ni De Leon at sinabing, "Hayaan mo na. Bukas, mawawala din yan." Umalis ang dalawa na may kasamang tawang mapanliit, iniwan si Maria na muling yumuko. Ngunit sa likod ng kanyang kahinahunan, may nagbago sa kanyang mukha. Hindi na ito mukha ng isang mahinang babae, kundi ng isang taong naghahanda ng kanyang ganti.
Kinagabihan, sa kanyang masikip na inuupahang kwarto, umupo si Maria. Binuksan niya ang isang maliit na ilaw, kinuha ang isang lumang bag na tela, at inilabas ang isang modernong cellphone na may basag na screen. Mula rito, lumitaw ang isang encrypted messaging application na may mga mensahe mula sa isang taong nagngangalang Major Cruz. Major Cruz, target monitored. Maria, confirmed. 2 officers frequently extorting vendors, location Quiapo Market. Major Cruz, good. Make sure you catch them red-handed. But don't make it scene yet. Maria, roger that. Waiting for the right time. Matagal na tinitigan ni Maria ang screen bago muling itinago ang kanyang telepono. Huminga siya ng malalim. Lahat ng kanyang ginagawa sa loob ng mga buwang ito, ang pagpapanggap bilang isang mangangalakal, ang pamumuhay kasama ng mga ordinaryong mamamayan, ay hindi dahil sa kahirapan, kundi dahil sa isang misyon. Siya ay isang babaeng intelligence officer mula sa Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, na inatasang mag-imbestiga sa mga ulat ng korupsyon at pangungutong sa loob mismo ng kapulisan. 3 buwan na siyang namumuhay sa ilalim ng isang peking pagkakakilanlan, tinitiis ang mga insulto, at nagkukunwaring isang hamak na mamamayan. Ngunit sa gabing iyon, alam niyang malapit nang matapos ang kanyang pagpapanggap. Kailangan niya lang ng isang huling pagkakataon. Isang sandali kung kailan magiging kampante ang mga tiwaling pulis. Kinaumagahan, muling naging abala ang palengke. Ngunit si Maria ay hindi na lamang namumulot ng basura. Sa ilalim ng kanyang kupas na jacket, may nakatagong maliit na kamera at isang mini communication device na direktang konektado sa kanyang team na nasa isang van hindi kalayuan sa palengke. Alam niyang darating na naman sila sa araw na iyon. At tama nga, bandang 11:00 ng umaga, muling narinig ang tunog ng motorsiklo ng pulis. Dumating sina Staff Sergeant Acosta at De Leon na may parehong estilo, naka-shades, mayabang ang tindig. Huminto sila sa harap ng tindahan ng prutas na kinutongan nila kahapon. Hoy! Nasaan ang tong mo para ngayon? Sigaw ni Acosta. Nanginginig ang tindera. Sir, kahapon po nagbigay na ako ng 500. 500 para sa 2 pulis, sapat na iyon? Sira ulo ka ba? Sabat ni De Leon habang tinititigan ang tindera ng masama. Pinapanood sila ni Maria mula sa malayo. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay sa pagpipigil ng emosyon. Tumingin siya sa maliit na kamera sa dibdib ng kanyang jacket, tinitiyak na lahat ay nare-record. At pagkatapos, isang bagay na hindi nila inaasahan ang nangyari. Lumapit si Maria nang may mahinahong mga hakbang. Sir, wag niyo pong guluhin ang tindera, sabi niya nang walang emosyon. Tiningnan siya ni Acosta nang may pang-iinsulto. Aba, ikaw na naman, mga ngalakal na nagpapanggap na matapang. Lalaban ka sa pulis, sabi niya sabay tulak sa balikat ni Maria. Gumuwang ang kariton ni Maria, nagkalat ang mga bote sa sahig. Ilang tao ang napasigaw, ngunit walang nangahas na makialam. Tinitigan ni Maria si Acosta ng matalim. Sinabi ko nang huwag niyo silang guluhin, ulit niya. Sa pagkakataong ito, may kakaibang lamig sa kanyang boses. Tumawa si De Leon. Kundi ano? Ire-report mo kami kanino? Sa presidente. Hindi sumagot si Maria. Ngunit dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng jacket. Mula roon, inilabas niya ang isang bagay na agad nagpaputla sa mukha ng 2 pulis. Isang maliit na lisensyadong baril ang nakatutok ngayon mismo sa bibig ni Acosta. Ang mga tindera at mamimili sa paligid ay natigilan. Ang dating maingay na palengke ay biglang nabalot ng katahimikan. Natulala si Acosta, namumutla ang kanyang mukha. Sino ka ba talaga? Nauutal niyang tanong. Tumingin si Maria ng diretsyo, walang pag-aalinlangan. Ang pangalan ko ay Maria Reyes. Intelligence, IMEG. At kayong dalawa ay opisyal ko nang inaaresto sa salang pangungutong at pag-abuso sa kapangyarihan. Isang mahinang bulungan ang narinig mula sa mga tao. Ilan sa kanila ay kusang pumalakpak ng mahina, ang iba ay nagtakip ng bibig dahil sa hindi makapaniwala. Sinubukang umatras ni Acosta, ngunit mula sa dulo ng kalye, 4 na miyembro ng IMEG na nakauniporme ang lumitaw, agad na pinalibutan ang lugar.
Tinangkang tumakas ni Corporal De Leon, ngunit sinipa ni Maria ang kanyang kariton hanggang sa tumama ito sa binti ni De Leon. Natumba siya at sa loob lamang ng ilang segundo, nakaposas na ang kanyang mga kamay. Namula ang mukha ni Acosta. Punyeta, kaya pala nagpapanggap ka. Tinitigan siya ni Maria ng malamig. Tama. At lahat ng ebidensya ng pangungutong niyo ay na-record na. Dahan-dahan niyang ibinaba ang baril, nagbigay ng senya sa kanyang team na dalhin ang 2 pulis sa sasakyan. Matapos ang pagkakaaresto sa 2 tiwaling pulis, biglang nagbago ang kapaligiran sa palengke ng Quiapo. Ang mga mamamayang dati takot ay nagsimula ng maglakas loob magsalita. Ilang tindera pa nga ang napaiyak sa ginhawa nang makita nilang ipinasok sina Staff Sergeant Acosta at Corporal De Leon sa sasakyan ng IMEG na nakaposas. Nakatayo si Maria sa gitna ng mga tao, suot pa rin ang kanyang kupas na jacket. Sa kanyang mukha, walang ngiti ng tagumpay, tanging isang malalim at blankong tingin. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking problema. Umalis na ang sasakyan ng IMEG at isa-isang nagsilapitan sa kanya ang mga tindera. Miss Maria, maraming salamat po. Akala po namin totoo kang mga ngalakal, sabi ng isang ale na nagtitinda ng gulay habang nahihiyang umingiti. Tumango lang ng bahagya si Maria. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Aling Nena. Pakiusap po, wag niyo pong sasabihin kaninuman ang tungkol dito, ha? May kailangan pa po akong tapusin. Tumango ang ale at marahang yakap si Maria. Mag-iingat ka, nak. Marami ang pulis na katulad nila. Ayaw nila sa mga taong matatapang na lumalaban. Ngumiti ng bahagya si Maria at umalis. Ngunit sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang sinabi ng ale. Ayaw nila sa mga taong matatapang na lumalaban. Sa isang pansamantalang headquarters ng IMEG, tensyonado ang pulong sa gabing iyon. Si Major Cruz, isang lalaking nasa edad 50 na may matigas na mukha at mga matang puno ng karanasan, ay nakatitig sa laptop na nagpapakita ng recording ng aksyon ni Maria sa palengke. Magaling ang trabaho mo, Maria, sabi niya ng walang emosyon. Pero naging komplikado ang sitwasyon. Nakatanggap kami ng impormasyon na sina Acosta at De Leon ay hindi maliliit na isda. May malaking pangalan sa likod nila. Seryosong tumingin si Maria. Sinong pangalan, Major? Hindi pa natin makumpirma. Pero ang mga financial records sa kanilang presinto ay nagpapakita ng daloy ng pera sa ilang account, kasama na ang isa na pag-aari ni Police Colonel Mateo Salvador. Kumunot ang noo ni Maria. Kilala niya ang pangalang iyon. Si Colonel Salvador, isang mataas na opisyal sa rehiyon na kilala bilang malinis. Ngunit sa mundo ng intelligence, matagal nang kumakalat ang balita na may sarili siyang network na kumukontrol sa mga kotong sa mga maliliit na negosyo. Kung totoo ang hinala na ito, patuloy ni Major Cruz, kagugulo mo lang sa pugad ng mga putakte at siguradong hahanapin ka nila ngayon. Sandaling natahimik si Maria. Alam niya ang panganib mula pa sa simula. Ngunit nang marinig ang ganoon kalaking pangalan, naging iba ang kanyang pakiramdam. Ano ang susunod nating hakbang, Major? Pinagpapahinga ka muna. Kami na ang hahawak sa kasunod na investigasyon. Tumingin si Maria sa kanya na may tonong hindi pagsang-ayon. With all due respect, Major, hindi po ako pwedeng huminto ngayon. Masyado na po akong malalim sa field. Utos ito, Maria, putol ng Major ng Mariin. Ayaw naming ikaw ang maging target. Naiintindihan mo ba? Sa huli, dahan-dahang tumango si Maria. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi siya mananahimik. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Maria sa kanyang maliit na inuupahang kwarto sa isang looban sa Tondo. Sinubukan niyang mamuhay ng normal. Ngunit mula pa noong madaling araw, may kakaiba na siyang nararamdaman. 2 beses siyang nakakita ng isang itim na motorsiklo na walang plaka na humihinto hindi kalayuan sa kanyang bahay. Pagsapit ng gabi, may mga yabag na narinig sa likurang eskinita. Pinatay ni Maria ang ilaw, lumapit sa bintana, at sumilip mula sa siwang ng kortina. 2 lalaking nakasibilyan ang nakatayo sa harap ng abandonadong bahay sa tapat, nag-uusap ng mahina habang nagsisindi ng sigarilyo. Mula sa kanilang kilos, hindi sila mga residente sa lugar. Huminga ng malalim si Maria,
Kinuha ang maliit na baril mula sa drawer at isinuksok ito sa kanyang baywang. Alam niyang hindi ito guni-guni lang. Tinutugis na siya. Eksaktong 11:00 ng gabi, habang papatayin na sana niya ang kanyang telepono, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo malinis kang makakapaglaro sa maruming pugad. Alam namin kung sino ka, Miss Intelligence. Ang mensaheng iyon ay nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Wala pang isang minuto, narinig ang tunog ng nabasag na salamin mula sa likod ng bahay. Agad siyang gumulong sa sahig, kumuha ng posisyon. Dalawang anino ang nakitang tumalon mula sa pader, pumasok sa likod bahay. Hanapin niyo siya. Huwag niyong patakasin, narinig ang boses ng isang lalaki. Gumapang si Maria palapit sa pinto sa likod at naghintay na mailumapit. Nang dumaan ang isang lalaki sa harap ng kusina, hinampas niya ito ng puluhan ng baril sa leg. Bumagsak ang lalaki ng walang ingay. Narinig ng isa pa ang kaluskos at 2 beses na nagpaputok patungo sa kusina. Tumagos ang bala sa manipis na dingding, nagkalat ang mga splinter ng kahoy. Tumakbo si Maria patungo sa sala, tumalon palabas sa bintana at tumakbo sa isang makitid na eskinita. Ang patrol team niya ay nakastandby ilang block lang ang layo, ngunit hindi niya sila matawagan. Naiwan ang kanyang telepono sa mesa sa kusina. Tumatakbo siya na walang ingay sa pagitan ng masisikip na eskinita hanggang sa huminto siya sa harap ng isang maliit na kapilya. Doon, isang matandang tagapag-alaga na kilala siya bilang isang mangangalakal ang nagbukas ng pinto. Maria, nak, bakit ka tumatakbo ng ganitong oras ng gabi? Pabulong lang na sumagot si Maria, pakiusap po, Lolo Pido, patayin niyo po lahat ng ilaw. Huwag po kayong lalabas. May mga taong naghahanap sa akin. Tumango ang matanda ng walang maraming tanong. Nagtago si Maria sa likod ng lugar kung saan naghugas para sa pagdarasal, pinipigilan ang kanyang hininga. Mula sa labas, narinig ang tunog ng humintong motorsiklo. Tingnan niyo sa kapilya. Sigurado akong dito siya tumakbo. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang kanyang baril. Alam niyang kung matatagpuan siya, ito na ang kanyang katapusan. Ngunit hindi niya alam kung saan nanggaling, biglang narinig ang tunog ng sirena mula sa malayo sa dulo ng kalye. Nagpanik ang mga humahabol sa kanya. Bilis, umatras tayo. May parating na patrol. Lumayo ang kanilang mga yabag. Lumabas lamang si Maria makalipas ang ilang minuto. Tinitigan siya ng matandang tagapag-alaga ng may pag-aalala. Nak, sino ka ba talaga? Tiningnan siya ni Maria na may pagod na ngiti. Isa lang pong taong naghahanap ng katarungan, Lo. Kinaumagahan, tinawagan ni Maria si Major Cruz mula sa isang lumang internet cave. Major, alam na nila ang pagkakakilanlan ko. Ligtas ka ba? Sa ngayon, opo. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung totoo ngang si Colonel Salvador ang nasa likod nito, makakatulong ako na makakuha ng mas malaking ebidensya. Huwag kang padalos-dalos, Maria. Nag-organisa kami ng isang special team. Maghintay ka ng utos. Ngunit, hindi kayang maghintay lang ni Maria. Nakuha na niya ang isang voice recording mula sa teleponong nakumpiska mula kay Acosta. Nang suriin ito, may isang voice message mula sa isang taong pamilyar ang boses. Huwag kang mag-alala, ipadala mo lang iyang tong sa dati nating account. Ako na ang bahala sa mga maliliit na tindera. Huwag lang aabot sa media. Paulit-ulit na pinakinggan ni Maria ang mensahe. Alam niya ang boses na iyon, si Colonel Salvador. Gamit ang ebidensyang iyon, nagpasya siyang kumilos ng mag-isa. Alam niyang maaaring pagalitan siya ni Major Cruz, ngunit wala na silang sapat na oras. Kinagabihan, muling nagpanggap si Maria. Sa pagkakataong ito, hindi bilang mangangalakal, kundi bilang isang janitress sa Regional Police Headquarters. Nakakuha siya ng access sa pamamagitan ng isang opisyal na dati niyang natulungan sa isang operasyon. Tinahak niya ang mahabang pasilyo ng tahimik na opisina. Ang mga GC's camera ay dahan-dahang umiikot sa mga sulok, ngunit alam na niya ang mga blind spot ng bawat isa. Pumasok siya sa Internal Finance Office, binuksan ang isang drawer gamit ang duplicate key, at natagpuan ang ilang mga dokumento ng money transfer. Ang mga pangalan ng mga tumanggap ng pera ay nagpabigat sa kanyang dibdib.
Hindi lang si Salvador, may ilan pang mga opisyal ang kasamang tumatanggap ng pera mula sa seguridad ng palengke. Habang kinukuhanan niya ng litrato ang mga dokumento gamit ang isang maliit na kamera, biglang bumukas ang ilaw sa kwarto. Alam ko nang gagawin mo to, Maria. Isang malaking figura ang lumitaw sa pintuan. Si Colonel Salvador, kumpleto sa uniforme at may baril sa kanyang baywang. Malamig ang kanyang tingin at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga ambisyosong batang tulad mo ay laging nakakalimot sa isang bagay, sabi niya ng dahan-dahan habang lumalapit. Sa institusyong ito, ang katotohanan ay pag-aari ng mga makapangyarihan at ikaw ay isang maliit na piyesa lamang. Hindi na tinag si Maria. Tinitigan niya ito ng diretsyo. Kung ang isang maliit na piyesa ay kayang magpabagsak ng hari, handa po akong maging biktima, sir. Tumawa ng maikli si Salvador. Matapang ka rin, ano? Dahan-dahan niyang itinaas ang baril, itinutok sa dibdib ni Maria. Ngunit bago pa niya makalaboso ang gatilyo, narinig ang malakas na pagbukas ng pinto mula sa labas. Ibaba mo ang iyong armas, Kolonel. Pumasok si Major Cruz kasama ang ilang armadong miyembro ng IMEG. Minamanmanan na pala nila ang mga galaw ni Maria mula pa noong hapon. Nagpadala pala si Maria ng emergency signal gamit ang isang nakatagong communication device sa kanyang relo. Nagulat si Salvador at sinubukang lumaban, ngunit isang warning shot ang nagpasuko sa kanya. Baliw ka, Maria, pero kahanga-hanga, sabi ni Major Cruz habang tinatapik ang kanyang balikat. Sa madaling araw na iyon, ang Maynila ay nababalot pa rin ng manipis na hamog. Ang maalinsangang hangin ay bumabalot sa aspalto at sa mga bubong ng mga bahay. Sa isang safe house na pag-aari ng IMEG, mag-isang nakaupo si Maria sa isang maliit na beranda, nakatitig sa isang tasang kape na lumamig na. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na hindi pagtulog. Ang pagkakaaresto kay Colonel Salvador ay dapat sanang katapusan na. Ngunit sa katotohanan, ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo. Sa loob ng 2 araw, nagsimulang ibalita ng media ang tungkol sa mga tiwaling pulis na nangungotong sa palengke na nahuli dahil sa ulat ng isang babaeng intelligence officer. Ngunit ang nakapagtataka, hindi kailanman binanggit ang pangalan ni Maria. Hiniling ni Major Cruz na manatili siyang tago para sa kanyang kaligtasan. Subalit sa umagang iyon, nang buksan niya ang maliit na telebisyon sa sala, narinig niya ang isang balita na nagpakulo ng kanyang dugo. Ayon sa isang source mula sa kapulisan, ang insidente ng pamamaril sa himpilan ng pulisya ay may kaugnayan sa di umano'y internal administrative violation. Walang matibay na ebidensya na nag-uugnay sa isang mataas na opisyal. Inihagis ni Maria ang remote control sa mesa. Administrative violation. Baliw! Gusto nilang linisin ang pangalan niya. Tumayo siya at pabalik-balik na naglakad sa masikip na silid. Lahat ng ebidensya ay malinaw na, ang mga recording, dokumento, money transfer. Ngunit tulad ng dati, kapag ang kaso ay umabot na sa malalaking tao, nagsisimula na itong pagtakpan. Ilang oras ang lumipas, dumating si Major Cruz. Mukha siyang mas matanda kaysa dati, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at mabigat ang boses. Maria, kailangan mong manatiling kalmado. Hinihiling ng Ethics Committee na pigilan muna natin ang paglalabas ng karagdagang ebidensya. Pigilan, Major. Ibig sabihin, gusto nilang isara ang kaso. Alam ko, pero kung magmamatigas ka, pwede nilang ibalik sa'yo ang kaso. Pwede nilang sabihin na lumabag ka sa protocol o minanipula mo ang ebidensya. Tiningnan siya ni Maria ng may pait. Kaya hahayaan na lang natin silang linisin ang sarili nilang pangalan? Huminga ng malalim ang Major. Minsan, para malinis ang putik, kailangan nating maghintay na humupa muna ang tubig. Ngunit ayaw maghintay ni Maria. Alam niyang bawat oras na lumilipas ay nangangahulugang maaaring mawala ang ebidensya at maaaring patahimikin ang mga saksi. Sa gabing iyon, muling binuksan ni Maria ang kanyang laptop. Itinatago pa rin niya ang kopya ng lahat ng data sa isang backup flash drive. Alam niyang ang tanging paraan para lumabas ang katotohanan ay ang i-leak ang data sa publiko. Ngunit hindi basta-basta. Kinontak niya ang isang tao sa pamamagitan ng encrypted message. Maria, may data ako tungkol sa korupsyon sa kapulisan, pero kailangan itong may broadcast na may visual evidence. User, sino ka?
Maria, tawagin mo na lang akong saksi ng katotohanan. Ang taong iyon ay si Marco Aguilar, isang batang independent journalist na kilala sa kanyang katapangan na magbunyag ng malalaking kaso. Matagal nang minamanmanan ni Maria si Marco. Hindi siya isang bayarang mamamahayag, kundi isang idealista at matigas ang ulo. Nagkasundo silang magkita kinabukasan ng gabi sa isang lumang kapihan malapit sa isang terminal ng bus. Malakas ang buhos ng ulan sa gabing iyon. Dumating si Maria na nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Tahimik ang kapihan. Mayroon lamang 2 ibang customer. Nakaupo na si Marco sa isang sulok, dala ang kanyang laptop at isang maliit na kamera. Umupo si Maria sa harap niya nang walang paligoy-ligoy at inilagay ang flash drive sa mesa. Nandyan lahat ng ebidensya. Money transfer, recordings, hanggang sa video ng pagkakaaresto. Tinitigan siya ni Marco ng seryoso. Kung totoo ito, alam mo ba ang panganib? Alam ko, pero kung ang katotohanan ay itatago lang, para na rin tayong nagsinungaling. Binuksan ni Marco ang unang file at agad na nagbago ang kanyang mukha. Nakita niya ang video ni Salvador na pumipirma sa isang transfer slip at narinig ng malinaw ang boses nito. Ipadala mo sa dating account. Huwag ipaalam sa media. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Pinapangako ko, lalabas ito. Pero kailangan nating mag-ingat. Siguradong minamanmanan ka na nila. Tumango si Maria. Handa na ako mula pa sa simula. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, mula sa malayo, 2 lalaking nakasibilyan ang nagmamasid sa kapihan mula sa isang kotse. Ang isa sa kanila ay nagsasalita sa isang maliit na radyo. Nakita na ang target. Maghintay ng utos. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naghiwalay sina Maria at Marco. Ngunit ilang metro pa lamang ang kanyang nalalakad, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang mabilis na papalapit. Ang ilaw nito ay tumama sa kanyang likuran. Hinto, sigaw mula sa loob ng sasakyan. Agad na tumakbo si Maria patungo sa isang makitid na eskinita. Isang putok ang pinakawalan sa ere, na nagpasigaw sa mga residente at nagsara ng kanilang mga pinto. Yumuko si Maria, tumalon sa isang mababang pader, at pumasok sa isang siksikang lugar ng mga bahay. Nagtago siya sa likod ng basang pader, humahabol ang kanyang hininga. Lalong lumakas ang ulan. Mula sa dulo ng kalye, 2 lalaki ang humahabol na may hawak na baril. Hindi sila mga ordinaryong kriminal, masyadong sanay ang kanilang mga galaw. Sumigaw ang isa, nahuli si Salvador dahil sa iyo. Ngayon, ikaw naman ang mawawala. Nagpasya si Maria na painan sila. Sinipa niya ang isang lata, lumikha ng malakas na ingay, at lumipat sa kabilang bahagi ng eskinita. Nang lumapit ang isang lalaki, tumalon siya mula sa bubong ng isang maliit na barong-barong at sinipa ito sa balikat. Natumba ang lalaki, tumalsik ang kanyang baril. Ang isa pa ay nagpaputok ng 2 beses ngunit sumablay ang mga bala. Tumatakbo si Maria sa maputik na eskinita, sumakay sa isang lumang motorsiklo na nakaparada sa harap ng saradong tindahan. Ginamit niya ang emergency key at pinaharurot ito patungo sa highway. Hinabol siya ng itim na kotse, tinatahak ang mga baha at ang ingay ng mga busina. Ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa madulas na aspalto, na parang isang eksena sa isang action movie. Ngunit may plano si Maria. Sa ilalim ng isang flyover, naghihintay na si Marco sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang pinto, mabilis na pumasok si Maria, at agad silang umalis patungo sa labas ng lungsod. Ilang oras ang lumipas, sa isang abandonadong bahay sa Depok, tensyonadong nakatitig si Marco sa screen ng kanyang laptop. Ina-upload niya ang mga video at dokumento sa isang pambansang network ng media. Kung stable ang signal na ito, sa loob ng 5 minuto, kakalat na ang balita sa lahat ng news portal, sabi niya. Nakaupo si Maria sa sahig, nakatitig sa blankong screen. Kapag lumabas ang video na ito, hahabulin nila tayo ng husto. Ngumiti ng bahagya si Marco. Pero kung alam na ng lahat, hindi na nila matatakpan ang katotohanan. Eksaktong 3 oras 17 minuto ng madaling araw, natapos ang pag-upload. Ang video na may titulong ebidensya ng korupsyon, ang boses sa loob ng uniforme ay lumabas sa iba't ibang platform. Sa loob lamang ng ilang minuto, naging viral ang paksa. Ang mga hashtag na pin cleanup at speak the truth ay naging trending sa buong bansa.
Ngunit hindi nagtagal, nawalan ng kuryente sa bahay. Tumingin si Marco sa bintana. Mukhang alam na nila ang lokasyon natin. Huminga ng malalim si Maria. Kailangan nating maghiwalay. Dalhin mo ang backup evidence sa ibang media outlet. Ako ang aakit ng kanilang atensyon. Baliw ka. Pagpapakamatay yan. Kung pareho tayong mahuli, walang magpapatuloy ng laban na ito. Magtiwala ka sa akin, Marco. Sandaling natahimik si Marco pagkatapos ay tumango ng mabigat. Sige, pero mangako ka. Kailangan mong makalabas dito ng buhay. Ngumiti ng bahagya si Maria. Susubukan ko. Mabilis na lumabas si Maria sa bahay, sumuot sa pagitan ng mga anino ng puno. Nakahilera na ang mga itim na sasakyan sa dulo ng kalye na may marahang kumikislap na pula at asul na ilaw. Alam niyang hindi ito opisyal na operasyon ng IMEG. Ito ay isang shadow operation ng mga taong tapat pa rin kay Salvador. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo sa isang maliit na kakahuyan sa likod ng subdivision. Ang kanyang mga yabag ay lumilikha ng ingay sa basang lupa. Mula sa malayo, narinig ang tahol ng mga aso. Patuloy na tumakbo si Maria hanggang sa makita niya ang isang maliit na ilog. Bumaba siya sa bangin at lumusong sa malamig na tubig hanggang dibdib, nagtago sa likod ng malalaking ugat ng isang puno ng balete. Habang pinipigilan ang hininga, nakita niya ang mga ilaw ng flashlight na sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Sumigaw ang isang bantay, hindi siya makakalayo. Hanapin niyo hanggang makita. Ngunit habang sila ay naghihiwalay, dahan-dahang lumangoy si Maria sa kabilang pampang at nawala sa dilim. Pagsikat ng araw, lumitaw si Maria sa isang maliit na kalsada sa gilid ng lungsod. Basang-basa ang kanyang damit, magulo ang buhok, ngunit nananatiling matalas ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang pahayagan sa isang maliit na tindahan. Malaking eskandalo sa SK na bunyag, data mula sa babaeng Intel, viral sa media. Huminga siya ng maluwag. Lumabas na ang katotohanan. Ngunit sa likod ng malaking headline, may isa pang maliit na balita sa isang sulok. Pagkakakilanlan ng Intel officer na nanatiling misteryo. Bubuo ng team para protektahan siya. Ngumiti ng bahagya si Maria. Alam niyang ang protektahan ay hindi laging nangangahulugang kaligtasan. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na sayang ang kanyang pakikipaglaban. Tumingin siya sa araw na sumisikat mula sa likod ng malalayong gusali. Maaaring sa kanila ang uniforme, pero nasa taong bayan ang mga mata, bulong niya. 3 araw matapos sumabog ang malaking balita, nagbago ang klima sa bansa. Sa telebisyon, sa mga kapihan, sa social media, lahat ay nag-uusap tungkol sa misteryosong babaeng intelligence officer na naglakas loob na buksan ang korupsyon sa loob ng kapulisan. Ngunit sa likod ng lahat ng ingay, si Maria ay nabubuhay sa anino. Palipat-lipat siya ng lugar. Minsan, natutulog sa abandonadong bahay, minsan sa maliit na kapilya. Maikli na ngayon ang kanyang buhok upang hindi madaling makilala. Sa kanyang kamay, laging may isang bagay na hindi niya binibitawan, ang flash drive na naglalaman ng orihinal na ebidensya at mga personal na tala. Sa gabing iyon, nagtatago siya sa lumang bahay ng isang biyuda na nagngangalang Aling Nena na nakakilala sa kanya noong nagpapanggap pa siyang mangangalakal sa palengke. Maria, kumain ka muna. Huwag puro kape. Ang putla-putla mo, sabi ni Aling Nena habang nagdadala ng isang plato ng kanin at adobong manok. Ngumiti ng bahagya si Maria. Salamat po, Nay. Ayos lang po ako. Kakaiba ang bansang ito, nak. Ang masasamang tao, pinoprotektahan, ang mga tapat, tinutugis, bulong ni Aling Nena habang tinititigan siya ng may awa. Natahimik lang si Maria. Alam niyang tama ang matanda. Sa likod ng mga pagdinig at atensyon sa Maynila, si Major Cruz ay ipinatawag sa isang internal ethics hearing. Nakatayo siya sa harap ng isang mataas na konseho ng kapulisan na sumusuri sa lahat ng ginawa ng kanyang team. Pinayagan ninyo ang isang miyembro na magsagawa ng operasyon nang walang nakasulat na pahintulot at nagdulot ng pagkasira sa pangalan ng institusyon, sabi ng isang opisyal na may malamig na boses. Kalmadong sumagot si Major Cruz. Ang nasira ay hindi ang pangalan ng institusyon, sir, kundi ang puso ng mga tao nito. Kung ang institusyong ito ay takot sa katotohanan, talo na tayo bago pa man magsimula ang laban.
Biglang tumahimik ang silid. Ilang miyembro ng konseho ay nagtinginan na lamang. Hindi nila maaaring basta-basta magpataw ng parusa dahil masyado nang sumusuporta ang publiko kay Maria at sa kanyang team. Ngunit ang panggigipit mula sa politika ay dumarating mula sa iba't ibang direksyon. Samantala, sa labas ng gusali ng Eki, daan-daang estudyante ang nagdedemo. May dala silang mga poster na may nakasulat na ilinisin ang institusyon, protektahan si Maria, at ang katotohanan ay hindi mapipigilan. Ngunit sa kabilang banda, mayroon ding mga galit. Ilang matataas na opisyal ang nakaramdam ng banta at itinuturing si Maria bilang isang taksil na nakauniporme. Sa hapon na iyon, mag-isang naglalakad si Maria sa gilid ng isang palayan, sinusubukang humanap ng signal para tawagan si Major Cruz. Ilang linggo na siyang walang balita. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa mga patak ng tubig. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng basang lupa. Bigla, narinig ang tunog ng motorsiklo sa malayo. Dalawang motorsiklo ang dahan-dahang papalapit sa kanya. Agad na naging alerto ang instinto ni Maria. Ibinaba niya ang telepono, tinitigan sila ng maigi. Nag-iisa ka lang, Miss Intel, sabi ng isa sa kanila na may tonong ng iinsulto. Umatras si Maria ng isang hakbang. Sino kayo? Mga taong pinadala para linisin ang hindi pa tapos na usapan. Bago pa siya makasagot, pinakawalan ang unang putok. Agad na gumulong si Maria sa isang maliit na kanal sa gilid ng palayan. Sumablay ang bala at tumama sa isang puno ng kawayan. Kinuha niya ang kanyang baril mula sa loob ng bag, nagpaputok ng 2 beses bilang ganti. Bumagsak ang isa sa mga umatake, tumilapon ang motorsiklo. Ang isa naman ay tumakas patungo sa malaking kalsada. Tumakbo si Maria patungo sa bumagsak na motorsiklo, sinuri ang pagkakakilanlan ng umatake. Mula sa itim na jacket nito, natagpuan niya ang isang maliit na police badge na nakatago. Natigilan si Maria. Hindi sila mga ordinaryong kriminal. Sila ay mga tagaloob. Kinagabihan, nagtagumpay si Maria na tawagan si Major Cruz sa isang ligtas na linya. Major, inatake po ako. Mula sa badge na nahanap ko, mga tao natin sila. Narinig na mabigat ang boses sa kabilang linya. Alam ko, Maria. May isang paksyon sa loob ng kapulisan na tapat pa rin kay Salvador. Gusto nilang maghiganti. Kaya ano po ang susunod nating hakbang? Nagpadala na ako ng kumpletong ulat sa presidente, pero sensitibo ang sitwasyon. Kailangan mong manatiling nakatago hanggang sa makatanggap ka ng opisyal na tawag. Matagal na natahimik si Maria. Pagod na po ako, Major. Pagod na sa pagtatago, pagod na pinaghihinalaan, pagod na inaatake ng mga taong dapat ay nasa panig ko. Lumambot ang boses ng Major. Alam ko, nak. Pero may ginawa kang isang malaking bagay. Maniwala ka, lahat ng sakripisyong ito ay hindi masasayang. Bago maputol ang tawag, sinabi ng Major ang isang huling pangungusap na nagpabigat sa dibdib ni Maria. Kung sakaling hindi mo na maisuot ang unipormeng iyan, tandaan mo, ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng ranggo. 3 araw ang lumipas, isang nakakagulat na balita ang lumabas sa telebisyon. Si Colonel Salvador ay idineklarang namatay dahil sa atake sa puso sa loob ng kulungan. Tinitigan ni Maria ang screen ng walang ekspresyon. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Dahan-dahang isasara ang kaso. Sa kanyang puso, alam niyang hindi namatay si Salvador dahil sa sakit. Pinatahimik siya para hindi na magsalita pa. Ngunit kasabay nito, nag-broadcast din ang media ng isa pang balita. Opisyal na bumuo ang gobyerno ng isang police reform team na inspirasyon ng katapangan ng isang babaeng intelligence officer na tumangging yumuko sa kawalang katarungan. Hindi napigilan ni Maria ang kanyang mga luha sa pagkakataong ito. Umiyak siya hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, hindi na sayang ang kanyang pakikipaglaban. Ilang buwan ang lumipas, iba na ang kapaligiran sa palengke ng Quiapo. Wala nang mga aroganteng pulis, wala nang mga takot na tindera. Lahat ay payapang nagpapatuloy. Sa gitna ng mga tao, isang babaeng may maikling buhok at simpleng kasuotan ang naglalakad habang may dalang plastic bag. Umiti siya sa mga tinderang nagtatakang nakatingin sa kanya. Uy, si Miss Maria, sigaw ng isang nagtitinda ng gulay. Lumingon si Maria at ngumiti ng bahagya.
Matagal na rin po akong hindi nakadalaw dito, Nay. Salamat sa Diyos, mula nang ibunyag niyo ang kasong iyon, naging payapa na ang palengke. Wala nang nangungutong, sabi ng Ale habang nakangiti ng may pasasalamat. Tumango lang si Maria, bumili ng ilang gulay at naglakad palayo. Hindi na siya nakauniporme, hindi na nagdadala ng baril, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay pa rin ng parehong katatagan. Sa hapon na iyon, umupo si Maria sa tabi ng ilog na dati niyang naging takbuhan. Marahan ang ihip ng hangin, dahan-dahang gumagalaw ang mga dahon ng kawayan. Tumingin siya sa malayo at may isinulat sa isang maliit na kwaderno na lagi niyang dala. Ang katarungan ay hindi tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo, kundi sa pagpiling tumayo sa tamang lugar, kahit na ang lahat ay nagsasabing manahimik ka. Mula sa malayo, narinig niya ang tawanan ng mga batang naglalaro. Dahan-dahang naging kulay kahel ang langit at unti-unting lumubog ang araw sa likod ng abot tanaw. Isinara ni Maria ang kwaderno, tumingala sa langit at ngumiti. Marahil hindi na siya bahagi ng institusyong dati niyang ipinagtanggol. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang isinasabuhay pa rin niya ang kanyang sinumpaang tungkulin, ang itaguyod ang katotohanan, anuman ang panganib. Ilang buwan ang lumipas, ang kwento ni Maria ay ginawang bahagi ng pagsasanay sa Philippine National Police Academy. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon, ngunit marami ang naniniwala na tahimik pa rin siyang nagtatrabaho para sa bayan. Hindi sa pamamagitan ng uniforme, kundi sa pamamagitan ng konsensya. At sa isang sulok ng palengke ng Quiapo, sa isang maliit na pader malapit sa basurahan, may isang taong nagsulat